Pagkatapos kong ihatid si Francesca sa opisina nila, agad akong tumungo sa opisina ko. Dala pa rin ang init ng mga sandaling magkasama kami noong weekend. Mainit ang pagtanggap ng pamilya niya at para sa isang tulad ko, nasabik sa ganong koneksyon, napakahalaga nun. One for the books, eka nga. Oo, nagkaroon ng tensyon sa Batanes kasamang ex niya at ang pinsang masahol pa sa asong ugali. Pero kahit yun hindi kayang sirain ang kabuuan ng perpektong araw na yun. Bumalik na sa akin si Francesca, napatawad niya na ako. Tsaka kung nakatulong ang quick escape niyang yun para sa amin, muli ko siyang niyakap at puno ng dibdib ko ng galak na halos hindi ko na makayanan. At Liam, ang batang yun, binuo niya lalong mundo ko kasing dali niyang nakuha ang puso ko, tulad ng nanay niya. Kung nabubuhay pa ang mga magulang ko, sigurado kong mamahalin nila si Francesca at tatanggapin si Liam na parang tunay nilang apo. Pero masakit pa rin maalala ang mga namayapa kong magulang, lalo na ngayon na may kutob akong hindi aksidenteng nangyari sa kanila. Kung tama ako, ibig sabihin hindi lang perang ninanakaw sa amin kundi pati ang panahon na dapat ay kasama kong mga magulang ko. May iniimbestigahan si Mr. Juarez at habang wala pa siyang matibay na ebidensya, ang magagawa ko lang ay maghintay at pakalmahin ang alon sa loob ko. Pagpasok ko sa opisina, kaagad na tumubong isang idea sa isipan ko. Tinawag ko si Jackie at isinarang pinto. Nakita ko mata ni Rubilin na halos magliyab sa amin ni Jackie. Alam mo na sigurong kami na ulit ni Francesca, panimula ko. Pero ayaw niyang bumalik sa trabaho dito. Sabi niya masyado rang masakit ng mga alaala ng lugar na ito. Hindi na siya nagatubili. Siyempre alam ko, may GC kami. At this point, hindi siya nagkakamali. Lalo na sa sofa na yon. Tinuro pa talaga niyang kasumpa-sumpa ang sofa at napabuntong hininga ako. Hanggang nandyan ang pesteng sofa na yan, lagi niyang maalalang ginawa mo. Sa tingin mo ba, kung i-renovate ko lahat, baka gumaan ang loob niya? Tanong ko. May konting pag-asa. Mas magiging masaya siya kung susunugin mong sofa na yan. Biro niya na nakangiti. Kung pwede nga lang, pati si Felicity, sama mo na susunog eh. Jackie naman, pwede bang wag tayong mag-focus sa sofa lang? Sabay irap ko. Pero natawa rin ako. Tingnan mo kasi, seryoso ng tono niya. Hindi siguradong epekto ng renovation, pero magandang simula yan. Bagong espasyo, bagong simula. Mas ligtas ang pakiramdam niya. Perfect, ikaw ang bahala sa lahat. Kakayanin mo ba? Ako, bakit hindi ka na lang kumuha ng designer? Nagtitipid ka na ba? Dahil may tiwala ako sa panlasa mo at higit sa lahat sa'yo kung may tiwala. Walang limit ang budget, gawin mo lahat ng gusto mo. Habang inaayos yan, maghanap ka ng pansamantalang opisina para sa akin sa floor na to. Ilapit mo rin ang desk mo sa akin at ikaw na rin ang bahala sa schedule ko. Gaano katagal ang oras na kailangan mo? Siguro 1 linggo magpapapintura ako ng pader. May iniisip na akong layout, sabi niya. Excited na excited. Yan ang gusto kong marinig, sagot ko, totoong nakangiti. Ngayon, sabihin mo na yung mga schedule ko ngayong araw para maibigay ko na sa iyong opisina at lumipat na muna ako kay Hugo. Matapos naming talakayin ng buong araw ko, kinuha kong laptop at ang ilang files. Bago ko lumabas, sinabot ko sa kanyang mga susi na opisina ko sa harap mismo ni Rubilin na nasa reception. Nagbilin pa ako ng malakas para lang marinig niya. Walang ibang papasok sa opisina na yan kundi ikaw at kung sino man ang italaga mo. At huwag na huwag kang hihingi ng tulong kay Rubilin. Manatili siya sa front desk dahil yun ang trabaho niya. Hindi to basta utos lang na ibig sabihin nito. Alam niya ni Jackie at sa ngiting nilabas niya, mukhang pabor sa kanya. Kampante ako na kayang-kaya ni Jackie si Rubilin, gaya ni Danica. Palaban din ito. Habang lumalayo ako'y narinig ko si Rubilin at kagad na lumapit at nagtatanong. Ano raw pinapagawa niya sa'yo? Hindi nagatubili si Jackie. Wala kang pakialam. Napangiti ako habang naglalakad. Rubilin will get a taste of her own medicine. At dapat nandun ako kapag nangyari yon. I would never miss it for the world. Pwede ba ako makisiksik na muna dito? Tanong ko kay Hugo pagpasok sa opisina niya. Tumingala si Hugo at ngumiti. Ano makasiksik? Alam mong welcome ka rito kahit na kailan. Kung dito na lang ako palagi, baka puro kalokohan lang ang gawin natin. Parang high school lang ulit. Sagot ko sabay tawa. Yan nga yun, pero seryoso, anong balita? Bakit ka nandito? Pinaparenovate kong opisina. Gusto ko kasing bumalik si Francesca sa kumpanya. At hindi mangyayari yun kapag hindi ko buburahin lahat ng masasamang alaala niya dito. Si Jackie nang bahala sa lahat. Astig! Anito, lumiwanag ang muka.
Ngayon tuloy gusto ko na rin magpa-redesign. Alisin na lang natin si Rubilin at simulan ng reception, sabat ni Josh mula sa desk niya. Hindi na masamang idea, bulong ko. Lalo na kung gusto nating mabalik si Francesca dito nang hindi halatang pinipilit. By the way, kumusta si Jackie sa training? Maayos siya, sagot ni Josh. Matalino, mabilis matuto, pati si Mr. Nograles, pinakamasungit nating kliyente na pangiti niya. Honestly, hindi na natin kailangan si Rubilin, dagdag ni Hugo. Alam ko, pero hayaan mo na muna siya ngayong linggo. Abala pa si Jackie sa design. Ayoko magkaroon ng chismis. Kailangan ko ng tamang timing para tanggalin si Rubilin ng tahimik. So, kamustang weekend kasama si mahal mo? Paglilihis ni Hugo. Magkakwenta ako sa lunch. Sasama rin si Jaime. Gusto kong sabay-sabay tayong marinig ang buong kwento. Alam na nilang magkaayos na kami ni Francesca. Salamat sa group chat. Pero alam kong sabik silang marinig ang buong detalye mula mismo sa akin. At kung tutuusin, sabik din akong ikwento. Dahil bumalik na sa buhay ko si Francesca at ang susunod kong misyon, ibalik siya sa trabaho sa tabi ko. Kung saan talaga siya nababagay. Danica, tinawag ako ni boss. Hindi naman sinabi kung bakit. Alam mo ba kung bakit? Tanong ko habang pumapasok sa opisina ng kaibigan ko isang hapon. Umiling siya. Wala akong alam. Hindi ko rin alam na tinawagan ka niya. Hindi dumaan sa akin. Malamang personal matters yan. Hintayin mo lang ako dito at sasabihin ko sa kanya nandito ka na. Pumasok siya sandali sa opisina ng boss namin at kagading lumabas. Sinenyasan ako na pumasok na sa loob. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. May kutob na ako pero ayaw kong pangunahan ng lahat. Hindi ko rin naman kinakalimutan ang hierarchy sa opisina. Kahit na magkaibigan kami ni Jaime sa labas, professional pa rin kami sa loob ng kumpanya niya. Oh, there you are. Bati kaagad ni boss na may malapad ng ngiti. Una sa lahat, tuwang-tuwa ako na kayo na ulit ang kaibigan ko. You deserve it at saka pagod na kami samahan siyang uminom. Mabuti na't nagkaayos na kayo bago pa niya masirang mga atay namin. Salamat Jaime. Sana lawag niya na akong biguin ulit. Sagot ko sabay tawa. Kapag ginawa niya ulit, alam mong handa akong sipain siya para sa'yo. Sagot niya. Seryoso talaga. Ay, oo, sisipain daw niya pero ang totoo si Floyd naman ang kakampihan. Wag ako boss, solid kayo, sabat ni Danica. Mula sa likuran ko habang umiikot ang mga mata. Hoy, kaibigan ko pa rin siya. Huwag naman kayo masyadong Sagot ni Jaime parang teenager na nahuling ng daya. Nagkatawanan kaming lahat. Pero kagad ding bumalik ang lambing sa boses niya. Pero seryoso Francesca, alam mo nandito lang ako para sa'yo. Alam ko naman yon at sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Buong puso ko yung sinabi. Naging sandigan ko siya nung panahong gumuhong mundo ko. Binigyan ako ng trabaho tigil sa lahat ng panibagong tiwala sa sarili. Kahit na pala biro chick boy dati si Jaime, once na nakilala mo na siya ng lubusan, makikita mong magagandang qualities niya. Ngayon sa totoo lang may isa pa akong gustong pag-usapan. This is why I called you here. Sabi niya at medyo bumigat ang tono. Napakaganda ng performance mo dito. Ang bilis mong naka-adjust, matalas ka. Maayos kang kausap at puro papuri ang natatanggap mo mula kay Mr. Santos. Tungkol sa pakikitungo mo sa mga kliyente. Isa ka sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko bilang employer. Maraming salamat pero kahit na nakangiti ako, ramdam ko na may kasunod yon. At may pero na nakaabang. Pero alam ko rin na hindi ito talaga ang field mo at alam kong bilang dating assistant ni Floyd, mas angkop para sa yung posisyon na inaalok niya. Mas mataas ang sweldo, mas mataas ang antas at mas maraming oportunidad na magbubukas para sa'yo. Alam ko na kung saan pa itong usapan na to. Bago pa mangyari ito, may pakiramdam na ako na pasekretong nililigawan ni Floyd ang kaibigan para ilagay nitong hindi ko pinahintulutan. Anong gusto mong sabihin? Gusto kong ibalik ni Floyd sa Russo Group at bilang kaibigan niya, aaminin kong magandang alok niya para sa'yo. Isa itong posisyon na tinitingala at swak sa background mo. Alam ko, mahihina akong sagot. Pero, masaya talaga ako dito. Gusto ko ring malaman mo na hindi ako pumayag sa gusto ni Floyd. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka normal na empleyado lang. Kaibigan din kita at hindi kita pakakawalan hanggat hindi ka mismo magdedesisyoong umalis. Sagot niya kaagad, gusto ko naming makasama dito pero gusto ko rin na malaman mong malaya kang pumili kung ano talagang tama para sa'yo. Wala kang utang na loob sa akin, Francesca. Kung gusto mong bumalik sa Russo, tatanggapin ko kaagad yan at hindi kita pipigilan. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita. Mas malumani na kaysa kanina. Kung tutuusin, sa karir mo may mas makakabuti yon. Napatingin ako sa mesa niya. Pinipigilan ng luha.
Hindi ko inakala na ganito mo ko susuportahan, Jaime. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ko sinagip. Alam ko mas logical ang alok ni Floyd sa puntong ito pero hindi pa ako sigurado kung kaya ko na kasing bumalik doon. Naintindihan ko, pero may gusto pa akong idagdag baka makatulong sa desisyon mo. Sabi niya, kasi kapag tinanggap mo yun at nagbagong isip mo sa huli, bukas pa rin ang pintuan ko para sa'yo. Lagi ka may lugar dito. Nang marinig ko yun parang gumaan ang dibdib ko. Salamat, Jaime. Ang laki ng ibig sabihin niya na para sa akin. Gusto kong pag-isipan pa ito ng mabuti sa ngayon. Hindi naman siguro siya nagmamadali at hindi pa naman siguro ako nakakaabala dito sa kumpanya mo. Of course, walang pressure. Gusto ko lang malaman kakampi mo pa rin ako ano man ang piliin mo. Nginitian ko siya at muli ako nagpasalamat para sa offer at konsiderasyon. Paglabas ko ng opisina, pakaramdam ko ay mas magaan na ako dahil alam kong kahit na anong piliin ko, may taong nasa likod ko. Yun naman talagang pinaka-importante sa akin ngayon. Kasama ko si Melissa papunta sa pantry para magkape at ngumiti siya ng may ibig sabihin. Ang galing ng boss ko, hindi ba? Grabe, ang bait niya talaga, sagot ko. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya para sa akin. Babalik ka na ba sa Russo Group? Hindi ko pa alam. Ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, tama si Jaime. Maganda yung alok sa karir mo. Pero ikaw lang nakakaalam kung saan ka magiging masaya. May hula ka ba? Meron, pero hindi ko sasabihin. Sa'yo dapat manggaling ang sagot, my friend. Nagkwentuhan pa kami sandali bago ako bumalik sa desk ko. Mas kampante na ako ngayon. Handa na akong harapin ang desisyon na akong may control. At bago matapos ang araw ay may isang bagay na biglang nagpakaba sa puso ko. Habang abala ako sa paggawa ng proposal, narinig ko na may bulungan sa buong opisina. Napatingin ako. Si Islang papalapit, bitbit ang isang ngiti na parang may sorpresa. At ramdam ko na may darating na magbabago ng lahat. Halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko nang lumingon ako. Papalapit sina Hugo at Floyd sa kinaroonan namin at buhat-buhat ni Floyd ang anak ko. Kumakaway pa si Liam sa bawat madaanan nilang tao. May ningning sa mga mata niya habang pinupuri siya ng mga nakangiting estranghero. Lahat sila impressed sa dalawa. Ang akala siguro nila ay mag-amang dalawa dahil pinagbiyak na bungang naman talaga sila. Pagdating nila sa desk ko, kaagad inunat ni Liam ang mga braso niya at sumigaw. Sinusundo ka na namin, Mommy! Napaluha ako sa tuwa habang niyakap ko siya at pinuno ng halik ang kanyang pisngi. Pakiramdam ko ay nalusaw ang lahat ng pagod ko. Talaga? Ang saya naman ng baby ko ah. Sana okay lang sa'yo. Ako na sumundo kay Liam sa daycare at pinauwi ko na si Divina. Sabi ni Floyd at mingiting punong-puno ng lambing. Siyempre naman mahal ko. Sagot ko habang lumapit sa kanya tinalikan niya ako sa labi ng marahan. Mommy, binigyan ako ni Tito Hugo ng ganito. Sigaw ni Liam habang pinapakitang isang pakete ng candy, chocolate at lollipop na nakalagay sa isang maliit na plastic bag na may drawing ng mga paborito niyang action hero. Talaga? Nag-thank you ka ba kay Tito Hugo mo? Tanong ko habang inaayos ang buhok niya na medyo nagkagulo-gulo. Opo, Mommy. Good job. Hinalikan ko siyang muli. Salamat, Hugo. Naku, wala yun. Ang bait nitong si Liam, nakakaaliw at nakakaadik alagaan. Parang gusto ko na tuloy na magkaanak. Tugon niya't lalo pang lumambot ang puso ko bilang isang ina. Aba, anong meron dito? Tanong ni Mr. Santos habang lumapit sa amin at inabot ang kamay kay Liam. Ang popogi naman ang bisita mo, Francesca, at hindi kayong dalawang tinutukoy ko. Kamusta naman ang munting binata na ito? Hi! Masayang bati ni Liam sabay abot ng candy. Gusto niya po? Salamat, pero hindi na. Siya bang anak mo, Francesca? Tanong niya at tumango ako. Ang gwapo naman talaga ng batang ito. At kamukhang kamukha ng tatay, biro ng boss ko. Sabay tingin kay Floyd nang umiti lang at hindi na tinatama pang sinabi nito. Gwapo talaga. Mana-mana lang yan. Salamat, Mr. Santos, sagot ni Floyd. Kalmado ngunit halatang proud na proud. Lagi na kayo nasa kumpanya namin ah. Specifically sa floor namin. Sabi ni Mr. Santos sabay sulyap sa kanilang dalawa. Huwag niyong agawin ang dalawang pinakamahusay kong empleyado ha. Hindi ko kakayanin na humanap ng kapalit nila. Isa pa lang naman, biro ni Floyd. Pero tingnan natin, kapag inagaw niyo pareho. Baka ako pang lumipat sa kumpanya ninyo yan. Package deal kami. Natatawang sagot ng boss ko. Psst, magagalit si Jaime sa atin. Dagdag ni Hugo sabay kindat. Nagpaalam kami sa boss ko dahil uwian na din naman. Pagkatapos, kinuha ko ng gamit ko para bumaba. Pagdating sa lobby, nadatna namin sina Danica at Richard at pati na rin sina Jaime at Jackie.
Nagyayaya ang mga lalaki na mag-dinner kami ng sabay at pumayag naman kami. Bumabol din sina Josh at Bettina kapag magkakasama kami para ang bilis ng oras dahil talagang nag-enjoy kami. Kinagabihan, matapos ang masayang hapunan naming magkakaibigan, bumalik kami ni Floyd sa apartment ko. Si Danica kasi nagpaiwan kay Richard dahil sa pagod mabilis na nakatulog si Liam. Nakaupo sa gilid ng kama si Floyd habang minamasahe mga pakot. Doon niya ako tinanong, "Kailan ka babalik sa Russo Company, mahal ko?" Nagulat ako. "Floyd, nag-usap na tayo. Sa ngayon kasi, hindi pa ako sigurado." "Ano? Pero pinatawad mo na ako. Okay na tayo, hindi ba? Magkasama na tayo ulit. Ang kasunod na hakbang dapat ay magkasama na tayo araw-araw." Sagot niya't parang natural lang sa kanya ng mga sinabi niya. "Mahal, masaya ako sa trabaho ko. Gustong-gusto ko yung team ko sa marketing, komportable ako doon. Pero mas magiging masaya ka sa tabi ko," mahinang bulong niya. Kunwari nagtampo. "Ayos naman tayo, hindi ba? Ikaw na mismo nagsabi na tayo na ulit. Kailangan ba talagang magkasama pa tayo sa opisina?" Tanong ko. Sincere ako dahil talaga na gusto kong maunawa ng pananaw niya. Kasi gusto ko mapalibutan ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nandun na si Jackie, si Rubilin, malapit na siyang umalis. Pero ikaw ang kailangan ko sa opisina, mahal. May mga bagay na natuklasan ko dahil kay Ate Josie. Tungkol sa kumpanya at sa pagkamatay ng mga magulang ko. Nagkunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Yung helicopter crash, posibleng hindi aksidente yon. Sagot niya sa mabigat na tono. Narinig daw ni Ate Josie na kinausap ni Andres yung opisyal ng PNP na naka-assign sa investigasyon at pinilit niyang isarang kaso. At nahuli rin niya si Ate Josie na kinausap niya si Rubilin. Ang dinig ni ate, ang sabi daw ni Andres, binayaran niyang investigador para tuluyang itigil ang investigasyon. Narinig din daw ni Ate Josie na nag-away sina Papat si Andres bago aksidente. Sabi ni Papat tatanggalin niya ito sa trabaho. Para ko natigilan sa bigat ng revelasyon na yon, binaba ko rin ang paa ko para mas maging maayos ang pag-uusap naming dalawa. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maawa kay Floyd. Marahil napakahirap nito para sa kanya. At si Rubilin, patuloy niyang matagal na palang inire-report kay Felicity ang lahat ng kilos ko. Kaya lagi siya na may alam sa schedule ko. Si Felicity rin na nagplano ng insidenteng yun sa opisina. Alam na sinabi ni Lisbeth na huwag kang magpapasok ng kahit na sino. Pero bakit gusto ni Rubilin na mawala ako sa opisina? Tanong ko. Nalilito pa rin ako. Gusto niyang position mo pero hindi siya pumasa kay Lisbeth. Kapag nakuha niya yun, magkakaroon siya ng access sa sensitibong impormasyon. At matagal na sila na may relasyon ni Andres, mga 10 taon na. Kaya pala, siyang pinanggagalingan ng impormasyon. Mahina akong sambit at malamang si Mr. Andres din ang pasimuno ng lahat. Posibleng siya nga, sagot niya tila lalong nabibigatan. May sinabi pa si Ate Josie. Meron? Nung namatay ang mga magulang ko, may nakilala akong babae. Mabilis akong nahulog pero bigla siyang nawala. Pinahanap ko siya ng matagal na panahon. Nag-hire pa ako ng 3 investigator. Yung huli 1 taon lang nakalipas. Nabanggit nga ni Lisbeth yon, sabi niya. Mula nang mawala yung babae, hindi ka na nagmahal pa. Hanggang sa dumating ka. Ngumiti siya pero nalaman kong pinabayaran din ni Andres sa mga investigator para hindi ko na siya mahanap. Halatang ayaw niya talaga ako maging masaya. Biglang may kumirot sa dibdib ko. Paano kung mahal pa rin niya yung babaeng yun? Paano kung ako lang ang pamalit? Paano kung panakitbutas lang ako at paano kung bigla siyang bumalik? Tila nabasa niyang isip ko. Francesca, tumingin ka sa akin. Mariing sabi ni Floyd habang hawak ang kamay ko. Ikaw ang mahal ko. Yung babae, nung gabing yun 1 beses lang yun. Pero ikaw, simula nang marinig kong boses mo, nagbago ng lahat. Huwag mo kong pagdudahan. Nakitaan niya ako ng pag-aalinlangan. Hinawakan niyang mukha ko at tinalikan ako. Malambot, mabagal at puno ng damdamin at sa bawat haplos, sa bawat halik, pinawi niya lahat ng takot ko. At gaya ng dati, nakatulog kaming magkayakap, tahimik, ligtas at buo.